Sabi dito mga kababayan sa balita ng Politico News, Alan Cayetano tells DA officials, magpakitang gilas naman kayo. Di ba? Di Mr. Maravillas niya, parang yung tinitira ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po, kakampi na ng ating Pangulong Bongbong si Alan Peter Cayetano. Administration ally na po siya. Di ba? Ang tinutumbok niya, yung mga DA officials, yung mga undersecretaries, kasi yung secretary ng Department of Agriculture, yung ating Pangulo pa rin. Yun ang sinasabihan, mga kababayan ni Cayetano, na magpakitang gilas naman anya kayo. So, sa statement na to mga kababayan, conforme po tayo sa naging pahayag ng senador. Tama naman po yung kanyang statement. Kailangan talaga paminsan-minsan latiguhin natin yung mga taga-Department of Agriculture. Kasi po, asa lahat sa ating Pangulo. In words, minsan, salungat pa yung mga ginagawa. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo at wag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Iyong ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, aros sa walang pahinga. Kanina kamiting na naman po yung mga taga-National Food Authority para itaas po yung buying price ng NFA para hindi naman po malugi yung ating mga farmers. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento. Dito muna tayo sa statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi rito, Senator Alan Peter Cayetano has challenged officials of the Department of Agriculture to step up and prove their mettle in addressing the country's agricultural woes. Magpakitang gilas naman anya kayo. I really just encourage yung mga taga-agriculture na presidente ang sekretary ninyo. Magpakitang gilas kayo, sabi po ni Senator Cayetano. So sabi rito, Cayetano attributed the soaring food prices to climate change and the inflationary effect of the world events such as Russia's invasion of Ukraine and India's export ban on rice. So tama po ang kanyang analysis, yung kanyang mga sinasabi. Kaya po, yung presyo ng staple, hindi lang dito yung tumaas. Buong mundo po, nagkakaproblema, hindi lang sa bigas po, pati yung ibang mga pangunahing bilihin po. So sabi po mga kababayan ng senador, the Department of Agriculture officials anya should do the full staff work and not just rely on the orders of the President. Tama yung kanyang observation. Karamihan sa mga taga-DA nakangangalang. You see, worse, kontra-kontra pa yung mga statement. Kaya nga sabi natin, yung mga uncooperative na mga DA officials sa agenda ng ating Pangulo, sa vision ng ating Pangulo, kailangan siguro pagsisibakin na, palitan na ng ating presidente. Kasi po, ang napapahamak, siya po, di ba? Nagkakabala tuloy yung mga nasa oposisyon, yung mga dilawan para siraan. Para batikusin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami kasing inutil na nandiyan mga kababayan sa Department of Agriculture. Saka yung iba malamang kasabwat pa ng kartel. Pati ng mga smugglers.
Si Senator Chis Escudero nga po, mga kababayan, nagsalita na rin. Ang challenge niya sa BOC, bakit niya, until today, yung mga nahuli ninyo na ang sabi, smuggled rice, wala pa niya kayong kinakasuhan. You see, yung more than 500 million worth na nakumpiska ng Department of Agriculture, ay ng BOC pala. Di ba? Yung sa Bulacan, more than 200,000 sacks of rice, remember? 2 weeks na niya, sabi ni Senator Escudero, wala pa niya kayong kinakasuhan. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Balik tayo muna dito kay Alan Peter Cayetano. So sabi ng senador, so noon pa lang, nung pinag-uusapan yan, may alarm bells na dapat sa may alarm bells na dapat sa Agri Department. Dapat 2, 3, 5, 6 na options ang binibigay nila kay Pangulong Marcos, but they tried to make him do it on his own. Lahat nakaasa sa ating Pangulo, pati nga yung trabaho ng National Food Authority. You see? So he commended President Marcos for his efforts as Agriculture Secretary to make food security a priority for his administration. But the senator said, the government anya should have acted sooner on seeking trade agreements with other rice exporting countries like Vietnam and on getting expertise from rice consuming countries tulad ng China in Japan to develop a rice sufficiency roadmap for the Philippines. Ay, Mr. Senator, wag na po yung China. Baka gamitin pa nila itong leverage para paikutin tayo. Yung Japan na lang siguro, di ba? Yung Vietnam, pero yung Japan and yung Vietnam pala, dito sa atin sila nag-aral, mga kababayan, sa International Rice Research Institute. Kita ninyo, kaya binabalikan ito, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng ginawa ng kanyang tatay, tapping the International Rice Research Institute. Nandito sa atin, pagkatapos sinayaan lang natin, hindi natin pinakikinabangan. Nang kinabang ibang bansa. So sabi ng senador, kailangan ng long-term solution here. We support him, referring to President Bongbong. We support him there. But hopefully, sa budget hearing, ma-explain na ng Agriculture Department kung ano ang mga plans na ito. Sabi po ni Cayetano. Ito yung balita, mga kababayan, tungkol sa sinabi ni Senator Chis Escudero naman. Sabi rito, Escudero, file charges versus rice smugglers, hoarders. Pero mga kababayan, ngayon, dito sa balita, sabi rito, may panibagong raid na ginawa yung mga authorities natin. 40 million pesos rice seized in warehouse raids. Pero yung nauna, mga kababayan, 2 weeks na, ang sabi ng senador, hindi pa man anya ninyo kinakasuhan. Yun ang problema. Oy, mga taga-BOC, umayos kayo. Baka maubos yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Masiba kayo dyan sa inyong mga posisyon. Baka niya, Mr. Maravillas, kasi hinihilot pa. Inihilot pa yung para sumuka niya. Yung mga alleged smuggler sumuka. Di ba? Malamang. Ito yung balita, sabi rito. 2 weeks after the confiscation of suspected smuggled imported rice,
worth 505 million pesos in Bulacan. The Bureau of Customs failed to file charges against those involved. Sabi po ni Senator Francis Escudero. Inilot nga siguro para makahingi ng padulas. Di ba? Escudero challenged the BOC to immediately file charges against traders suspected of smuggling and hoarding rice, which led to the artificial shortage of the food staple and price spikes in recent months. Tama si Escudero po dito. Yung order naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, once na napatunayan, kinoreksyonan pa nga natin na yung pagka-release ng balita, sabi, smuggled rice. Sabi ko, kulang yung maling i-declare natin na smuggled na. Tapos pinapasubmit ninyo ng mga documents. Di suspected pa lang. Di ba? Kasi pag nakasubmit ng documents at nakita na wala man diferensya, o di hindi siya smuggled. Mag-produce niya kayo kahit fake. Para makalusot kayo. Pag hindi, ubusin namin yan. Malamang anya Mr. Maravillas ganon. Mag-ingat kayo pag nasilip kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may smugglers at mga kasabwat dyan sa Bureau of Customs. Siguradong may paglalagyan kayo. So sabi ng senador, the number of raids that have been done in recent weeks, why until now no charges have been filed against the people involved? Yan lang po. Escudero also criticized the BOC leadership for their failure to disclose to the public the names of traders and operators whose warehouses were raided by government authorities for tons of suspected smuggled rice. Ipatawag po ninyo sa Senate investigation naman. Ipasubmit ninyo yung mga documents para ma-monitor ng maayos. At pag may mga naglalaro na hinihilot po para kayo na yung mag-file ng kaso, isama ninyo yung mga taga-BOC. Di ba? So sabi rito, he stressed the need to file cases and bring these economic saboteurs to court to serve as a warning that the government is indeed serious in its campaign against smugglers and hoarders. Tama dito si Escudero. I am with you, kabayan. Tayo naman pag minsan napipitik natin si Senator Chis Escudero, wala mang personal doon. Trabaho lang yon, mga kababayan, bilang isang tagapagbantay sa media, di ba? Watchdog. Di ba yun ang papel natin bilang mga journalist? So sabi niya, we should not end with raids alone. The people are waiting and watching for the next initiative of the government. Charges will be filed immediately against those who should be charged. We should bring them to the Court of Justice to prove that this administration is resolute in its campaign against rice cartel. Tama, approve. Ayos. He noted that Republic Act 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 considers large-scale smuggling of agricultural products an economic sabotage and involves at least 1 million worth of sugar, corn, pork, poultry, garlic, onion, carrots, fish, at mga gulay, or which have undergone the simple process or processes of preparation and preservation for the market, or a minimum of 10 million worth of rice as valued by BOC. Considered na siyang
economic sabotage. Kaya tanong po ng senador, how come up to now there have been no cases filed? Why have not I heard anyone sued for economic sabotage or something? Who owns these warehouses? Who are the people involved? Tanong ng senador. So aside from calling on immediate filing of cases against the hoarders, Escudero said the government should also update the public on the development of these cases in the spirit of transparency. Tama. O ngayon, may bago na naman na nakumpiska yung Bureau of Customs. Dito masaya tayo kasi may ginagawa kayong trabaho. 'Di ba? Sabi nga natin dapat hindi lang dahil bigay ng utos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po routine na trabaho ng taga Bureau of Customs. May utos, walang utos yung Pangulo, dapat may trabaho kayo. Nagtatrabaho kayo. Di ba? Yun mismo yung functions ninyo. Bantayan yung mga smugglers. At hulihin po sila, kasuhan, at ipakulong. Ganon. Ito yung latest na balita. Ang sabi rito, the Bureau of Customs along with other government agencies seized an estimated 40 million worth of suspected smuggled rice from Cavite and Las Piñas. Ito po. Kadami-daming bigas mga kababayan, talagang matindi yung operations nito mga smugglers. Tapos cartel, mga hoarders ng bigas. Karamihan dito mga kababayan, mga Filipino-Chinese. So sabi rito, this happened shortly after the BOC confiscated some 42,180 sacks of rice worth 42 million pesos following a raid on a warehouses in Zamboanga City last week. The agency inspection revealed tens of thousands of sacks of Alas Jasmine fragrant rice. Sa Cavite naman po, Las Piñas raids, yung BOC learned that a 25 kilo sack of rice was reportedly being sold at 1,320 in the market or 52.8 pesos per kilo. So sabi ng BOC, yung presyoan niya was beyond the ceilings, sobra, lampas, set by the Department of Agriculture, which are 41 pesos a kilo for regular milled rice and 45 pesos per kilo lang dapat sa well-milled. O ngayon, as usual, hindi man sinabi dito sa balita, hindi man ni-reveal ng BOC kung sino yung may-ari. Ipatawag po ninyo, Senator Escudero, dapat may transparency. Baka niloloko lang tayo ng mga taga Bureau of Customs. Report sila ng report ng mga raids. Pagkatapos, wala mang sinasubmit na official names kung sino yung mga may-ari ditong mga bodega na nagtatago ng mga bigas at nag-o-overprice. Yan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyong itry po ito, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.